I'm Miko Hanili, and welcome to The Score, where we tackle the hottest and trending topics in sports. "2018 was a good year for the Magnolia Hotshots. They made it to the finals twice in 3 conferences, capping the season with a Governor's Cup title, ending a 4-year title drought. And at the forefront of the Hotshots campaign was their clutch guard, Paul Lee, who took home the Best Player of the Conference award. And the lethal weapon now joins us here in the studio. Paul, Happy New Year and welcome to The Score. Thank you. Thank you for having me here. Happy New Year din. Sobrang Happy New Year para sa ito, ha? Yeah, sobrang blessed yung 2018 ko. Maraming reasons yan. So, unahin natin alam nung karamihan, which is nanalo ka ng championship, and sabi mo nga, medyo nakakahinga ka na ngayon dahil nanalo ng championship. Bakit? Siyempre, nung na-trade ako sa Pure Foods, yun yung tinitignan talaga nung mga tao, especially yung fans ng Pure Foods. Kung makakapagdala ako ng championship, kung mananalo ako ng championship. Kasi sino nga ulit yung sino nga yung nilipat? Medyo mabigat yung trade medyo namin. Mabigat, eh. Sino nga? Si James Yap lang naman yung katrade ko na nagdala ng maraming championship sa franchise. So yun, medyo nabawasan na rin yung pressure sa akin. Medyo nakaka-relax tayo ng mga konti lang naman. Konti lang naman. Tapos pagbalik namin sa January 13, may pressure ulit. Pressure na ulit. Ngayon, ang maganda nito, meron kang pampantanggal pressure. Yun, ang maganda. Okay, syempre, you're one of the best players in the PBA. You're always playing for a championship. Pero, at the end of the day, pag uwi mo ng bahay, may patanggal pressure. Correct. Yun yung pinaka magandang blessing na dumating sa akin last year. Yung baby ko na si Tokyo. So, yun nga, bad game or talo ka, pag uwi mo, makita mo siya, tatawanan ka, tanggal lahat yung mabigat na nararamdaman mo. So, ayun, sobrang blessed ng family ko na magkaroon kami ng ganung baby. In fact, sobrang blessing si Tokyo. May Instagram account na siya. Meron. Tokyo Chua Lee. Yes, meron. Ang dami ng followers Follow nila para makita nila minsan kung ano yung ginagawa ng baby ko. Okay, so, yung pagdating this was October, no? Yes, October. So, 3 months old pa lang si Tokyo. Paano epekto nun sa PBA career mo? Nung una, yun yung pinoproblema ko kasi according sa mga naging daddy na, mag-ipon ka na ng tulog mo. Tapos nung dumating siya, minsan may game kami, tapos puyat. So parang ako, anong gagawin ko, kung makapag-perform ba ako ng maayos. Pero alam mo yun, siguro mas happy lang ako. Walang problema, masaya lang ako na lumabas yung baby ko. Kaya nagre-reflect dun sa game ko. So, kunyari, itong huling Governor's Cup Finals, dahil 3 months old, siyempre, puyatan pa to, di ba? Correct. So, paano yung sinasabi mo ba kay wifey na, oy, teka, may finals ako, ikaw muna dyan. Pag nagising yan ng madaling araw, sa'yo muna yan. Napag-usapan naman namin yun. Kapag may game kami kinabukasan, kailangan yung tulog ka at least dire-diretso. Pero nagigising pa rin ako sa madaling araw. Pero kapag yung game namin medyo malayo, tinatry kong tulungan siya sa madaling araw. Pero ngayon medyo naging okay naman na yung sleep niya. Bihira na lang gumising ng madaling araw. Are you more inspired now in your career dahil meron kayong bagong member ng family? Sobrang yung nadagdag niya na pag-inspired sa akin every game. Mas parang lalo pa akong kailangan magtrabaho ng para sa kanya, para sa family ko. Kasi yun naman yun talaga na kumbaga, lahat naman ng ginagawa ko para sa kanya talaga. We were talking earlier, before we went on air, na you're now on your 7th year, no? 7th year sa PBA. Tanda ko na. Parang bilis ang panahon, no? Parang iniisip ko, nakapula ka, parang nasa UE ka pa eh. Correct. 7 years. And I still remember the day na when you were entering the draft, pinagtatalunan pa namin noon. Sino ba number 1 pick? Ikaw ba? O si JB Casio? Yung pa yung pinagtatalunan dati. And all of a sudden, ang bilis ang panahon, daddy ka na, you're in your 7th year in the PBA. Sobrang dami na talaga nangyari, no. So, at least blessed din ako na umabot ako sa point na ganito na nakapag 7 year ako sa PBA, then still kicking pa din. Nasa gitna na tayo ng career natin.
Just continue to work hard. Yun lang naman yung sikreto doon eh. Stay humble lang, then marunong kang makisama sa mga teammates mo, sa coaching staff, sa management. Kasi hindi enough yung magaling ka lang eh. So, siguro yun lang yung secret. Kaya, yun. Then sana marami pa akong matutunan kila Kuya Ping and PJ kung paano makarating sa ganun kahaba yung career talaga. Oo, kasi it's one thing to stay 7 years, it's another thing to stay tulad yan, yung mga binanggit mo. Ano na sila? 14, 15, 14, 15, mga LA Tenorio na over 10 years na, di ba? So, yun yung talagang masasabi natin na career talaga. So, sabi mo, marami kang natutunan. Ano yung mga mahalagang bagay na natutunan mo in your career kaya siya humaba ng ganito? Siguro yung discipline. Unang-una yung discipline natin. And then yung to work hard every day. Yun nga. Naalala ko nung pagkuha sa akin ng rain or shine, kinalabit kaagad ako ni Coach Ruel na Dorada. Kondisyon ka ba? O bukas shooting na tayo. So parang no time to celebrate na, kailangan mag-celebrate. Na-drop ako second overall pick. Parang sinabi niya sa akin yun, parang wala ba akong time na makapag-celebrate muna sa family ko naman. Yan. So doon nag-start lahat. Then sobrang laking bagay nung nakuha ako ng rain or shine, tsaka yung na-handle ako ni Coach Yeng and Coach Ruel na Dorata. So doon ko natutunan lahat ng sinasabi nilang hard work, na yung hard work hindi 3-in-1 coffee yan na pwede mong ganunin. Nandiyan na, gusto mo na agad makuha. So yun siguro yung one thing na kung bakit tumagal ako ng ganito sa PBA. Siyempre, 7 years, no? But 5 years with Rain or Shine. Yeah. And so maraming tao, parang nag-ialamat ka ng Rain or Shine franchise with Coach Yeng. At dahil nasa Rain or Shine ka nga for many years, ang tingin din ng tao sa'yo, kasama ka sa Extra Rice Incorporated. Ikaw ba parang kinailangan mo ding magbawas ng timbang or magbawas ng kanin, sa diet? Nag-start yun nung na-injury ako nung 2015, early ng season. So, doon nag-start na parang kailangan ko nang magbawas. Then, yun yan, nung nalipat ako dito, talagang nakita ko yung iba. Sila Mark Baroka, mga slim sila, mga fit talaga. So, kailangan, hindi ko naman hinangad na maging ganun yung katawan ko. So, at least, dumikit lang ako sa kanila. Lalo na, nahiwalay ako kay Bo. Wala nang extra rice talaga. Wala nang extra rice. May bago ka ng fighting slogan nga. Dati extra rice, ano na ngayon? Ngayon, extra plate sa weights room. Hindi plato plate, sa kusina. Yes, extra plate. Plate, yung plato ng pang-workout. So, yun yung kailangan. Mas maraming may lagay ka na extra plate para maging fit tayo lalo ngayon. Ano message mo to the Magnolia fans na tontuwa that you help this team win a championship? Nagpapasalamat ako sa kanila na walang sawang suporta sa amin. No? Kahit na, alam mo yun, lagi kaming short every conference, pero eto, nakuha namin yung championship bago matapos yung season. So, walang sawa na pasasalamat sa kanila na yun nga, lagi nandyan para sa amin.